So hindi inasahang pangyayari mga kapatid. Ayan. So dito tayo ngayon sa Nueva Vizcaya, sa area ni Buipi. Ayan. So yun yung unit niya. So dito tayo natutulog kami. Sobrang lamig dito mga kapatid. Ayan. Tingnan natin. Ayun. Hi! Ganda oh. Pang ano talaga? Fishing Angler? na rin. Oh, anglers na rin. Oh, anglers eh. Pang ano ba? Ano? Pang patay oras sa camping. Ganda yung ano ba? Woodworks talaga. Ano to? TV? Ano, monitor. Para pag nag-edit ako, medyo malaki yung screen ko bro. Kasi maliit yung laptop ko eh. So dito na ako nag-edit para medyo Dito na makita. malaki. Pero hindi maalog siya. Libro. Matak. Pero syempre, kapag nagde-drive ka, medyo lumalaganit-laganit. Oo. Normal lang yan kasi dito sa wood. Kahoy oh. Kahit yung sa akin may minsan pag magkokorbada may tutunog. Oo, lumalaganit. So ito yung setup ni Buipi sa kanyang mini camper van. Ayan, tiny camper van in the Philippines. Yan. Tayo na yun, di ba? Yun. So every wagon DE64W. So non-turbo variant yun sa kanya. So meron din siyang ano dito, tent sa itaas. Yan. Tapos meron siyang awning dito. So, ito yung ginamit niya. Isang bisis pa to bro no? Ano? Nag-Mindanao. Nag-Mindanao no. Pero dito sa Luzon, halos paikot-ikot. ikot-ikot lang. So far, wala pa naman akong ano. Doon lang ako bumiyahe sa Visayas dati. Yun Nung sa hindi pa na-check, maayos. Pero simula nung ikaw na yung nag-provide sa akin ng mga ano eh. Wala na naging problema. Mga piyesa. Hanggang ngayon, isa pa lang din ang nagagamit ko. Then, ang kagandahan sa ganito, maraming pyesa na ngayon. Yung Marami mga, na. hindi na katulad dati na yung pag may sira yung makina, kung makina lang talaga yung sira, dati chase engine kami. Ngayon, may overhauling kit na lahat. Wala ka ng ano, marami nang mabibili. So hindi na magiging problema, no? Hindi na magiging problema. Kahit ano na meron ng piyesa. Mas naging accessible na tayo sa lahat ng mga piyesa na kakailanganin. Kung galing ka sa biyahe, dito ka na lang matulog. Hindi na dito sa taas. Madalas talaga dito ako natutulog. Kasya naman ako. Pero kunwari, maganda talaga yung place. Mas maganda. Bukla talaga kasi ako. pag umaga, kita mo talaga yung view ng iba yung gising kapag naka-roof tent ka talaga. Maganda talaga yung tulog kasi mo. sa roof tent, parang may ano yan sa itaas. Pwede mong tatayo ka para makita mo buong paligid, di ba? Yan. Yan, ito ang aking munting bahay. Pero ito, pag matulog ka, pinufold mo doon. Pero dito ako umuulo. Para yung paa ko nakaganon. Pero pag sobrang lamig talaga, wala, kabaluktot talaga ako. Pag sobrang lamig. Pero kahit hindi to nakakatulog ako ng maayos. So yan yung pwede magagawa natin sa mga minivan natin mga kon. So hindi yan magagawa sa ibang mga yung mga kotse, di ba? Oo, hindi magagawa. Mas okay pa rin na kunwari, gusto niyo lang mag-camping, magkaroon ng camper van. Doon may tinatawag na mga nagka-car camping ngayon. Pero pag nag-car camping ka kasi, mga kotse gamit, required ka magdala ng tent. Kaya matulog sa loob ng kotse. So kapag every wagon ka, ng mga minivans na gano'n, kahit hindi i-set up ng as camper van, ihiga mo lang lahat ng mga upuan. Kasya na dalawang tao, di ba? Pantay talaga. Yung gamit, ilagay lang sa harap. Naging ganito lang sa akin kasi yung setup ko bro, kasi may tulugan. Mostly nag-edit talaga ako, dinadala ko kung saan yung editing ko. Kaya para ako mayroong table dito for editing. Pero kung hindi ako vlogger o hindi ako editor, stock lang yan. Kung wooden man siya lahat, as in ito stock lang talaga. sa akin kasi
kinustomize ko yung interior kasi parang mini ano yung sa akin overlanding concept. Hindi lang puro camping. Kasi nag-ano kami ng mga medyo mahirap na area. Kaya naging off-road ganon. So, pang chill, pang off-roading. Kahit saan pwede. Ito, more on chill lang. Tapos, ayan, editing sa loob ng camper van. Sulit. Ilang taon na to bro sa'yo? Magdadalawang taon pa lang, pero so far hanggang ngayon, yung experience ko sa kanya, hindi pa rin hindi nalugi yung hindi nalugi yung pagbili. Hindi talaga. Solid na. Parang ang dami ko pang nilook forward na anong pwedeng ibiyahe, anong pwedeng gawin kasama to, kasi iba yung feeling na may ganito ka, yung may bahay ka. 'Di ba? Alam mo 'yan, naka-camper van ka rin, 'di ba? Then ang sarap kasi bro, kasi pag gumagala tayo, halimbawa mag-beach life, tapos puno na yung mga puno na yung anong tawag nito, yung mga cottage, gano'n, wala na matulugan, pwede na dito. Kahit kami mga kakapatid ko, merong mga ganito, dito lang talaga kami na natutulog. Yan talaga ang Then kami, pamilya, ako, yung mga bata, din si Mrs. Kasya kami dito sa minivan. Sa loob. Yung sa'yo kasi DA17, di ba? Kahit yung ganito, pero medyo ano lang, may mas mag-sacrifice konti. Kasi 4 kami. 2 adult, 2 bata. Kasya pa rin. Sabi nga 2 ni Prisha, kasya kami dito bro. Ako dito siya, tapos nakabaloktot yung ulo niya, nakaganyan. Marami na rin gustong mag-van life, di ba? Kumbaga, maraming choices ito sa lahat natin mga call natin dyan, sa mga first timers na manonood. Marami tayong choices na gawing camper van. Pero nire-recommend namin na mini van ang kung hanggat maaari, ganito ang setup nyo. Unang-una, gas consumption. Matipid talaga siya sa gasolina. At syempre, unique yung sasakyan natin kasi hindi siya pang karaniwan, di ba? Yung sasakyan niya namin, yung nag-ikot yung dala namin from Pampanga, parang hit turner siya ba? May titingin kasi bihira lang yung sasakyan hindi common sa mata ng tao ba? Totoo. Ngayon lang sila nakita, ang ganda. Anong sasakyan kaya yun? Tapos magugulat pa sila, camper van pala no? Liit pero camper van. Pero hindi siya, kung tutuusin, maliit siyang sasakyan kaya tinawag siyang minivan. Pero once na ikaw na, ginawa mo na siyang camper van, hindi siya maliit eh. Sa totoo lang, as in saktong-sakto lang talaga yun para sa isang camper van na pang pamilya. Tapos pwede naman kayong maglagay ng mga side awning para sa ilalim ng awning kayo maglagay ng mga tent na extra. Pero kung hindi na nga, sabi ko, kung hindi ganito yung setup, maluwag to. Pero kayo dodong, maluwag eh, no? Maluwag masaya daw. Ito, opisina ko lang kasi. Opisina tulugan. So yan, babay sa... partner in life na siya. Nagbabay lang ako sa renta ng mga hotels kasi magastos. Ang kagandahan talaga kapag mahilig kayo sa travel at meron kayong ganito, matipid na sa gas, napakahalaga nun. Alam mo kung bakit? Kung mahilig kayo mag-travel, porket naka-libre na tayo sa hotel accommodation na napakamahal. Kasi pag nag-hotel ka at mahilig ka mag-travel, gabi-gabi, gagastos ka ng... Pinakamura, nasa 800? 800, depende. Pinakano na yun. Pinakasagad na yun. Di mo pa sure kung maganda. Diba? Gabi-gabi ka na mag-hotel, paiba-iba pa yung rates. Kapag may minivan ka, kahit na hindi ka nakasetup ng camper van, pwede mong tulugan sa loob. Nakalibre ka na doon. Ngayon, pagdating sa gas consumption, nakakatipid ka pa. So, parang napakagaan na lang mag-travel kasi nga lahat abot kaya. Kung marami din kayong cargo, gamit sa business. Mali. Yun nga, hindi lang siya pang camping, pang negosyo siya. May mga small businesses kayo dyan na kailangan kayong hakutin na palipat-lipat from warehouse to sa business nyo, pwede rin siyang gamitin. So hindi lang siya pang
pang family use, pang business use, tsaka yun nga, pang personal. Kasi sa Japan, yan yung purpose nila. Ginawa yun ng minivan para sa pang-araw-araw. Pang-araw-araw. Yan talaga yung purpose nila. Kaya yun, natutuwa talaga ako na meron ako. Sarap talaga sa feeling na may ganito. yun daw. Ito yung kanyang sit up. Yan o. Naging anglers na rin siya. Yan. Tapos ito, kapag hindi ako kapag hindi ako naman nagluluto-luto, iniiwan ko lahat-lahat. Lahat yung mga katulad ng sa akin. Parang ito lahat yun. Yung mga bluetti ko lang, hindi ko lang kinabit, andun kasi lahat. Hindi mo ito lagyan ng yung inverter para Oo, ito pwede. Mahilig ka sa suka? marami akong suka din. Dala dyan? Nandun sa Sa Davao? O dali mo ito. ano to? Hindi na lunan sige, tingnan nito bro. Ayan, nabibili ko lang naman yan sa daanan pa uwi. Dali mo na yan para meron kang pag nagkayo kayo ng camping. Sarap to sa tuyo. Tapos tuyo, sa mga pritong bangus, mga ganyan, mga isda. Sa liempo. Yan, nakakatuwa. Ano to bro? Higaan? Higaan to bro. Oo. Dito, nilalagay ko yan dito. Para hindi rin, kasi good kasi siya. Pero minsan hindi ko na rin kinakabit kasi nga, Yun yung parang ko na parang pang overland, nandyan lahat ng gamit. Ito, hammock. Hammock. Isa pang hammock. Ito is tarp na pang tent. Yung mas bubong mas malaki. Tapos, ito yung bluetti ko na solar, solar panel. Solar panel portable. Tapos, yun na. Simple lang talaga siya. Tapos yung mga, ito, tent din to. Dito ko na lang pinaglalagay lahat. Tapos andyan bro, sa ilalim yung mga lagayan ko ng pagkain. Meron pa dito Ano to? Dami Hindi ka talaga magugutom bro. Oo. Ayan. Tapos dito sa likod bro. Ito naman yung sa likod. So ganyan siya. Ayan, mas kita nyo. Gaano siya kalawak din. Ayan. Tapos yung access ng mga battery, tanong sa akin, paano tinakpan mo yung battery? May yan bro. Ayan Diyan yung battery niya. Battery sa loob. Sa ilalim. With Alika box. Meron pa may mga lagayan pa siya dito. Simpleng lang, maganda. Yan yung mga gamit. Ito yung mahaba, panglutuan. Ito yung ginawa ko. Meron ako nito. Inano pa na maging perfect. Kasi ilaw ko, nandito sila. Daming gamit. Daming pwede mo magawa. Ganito ka ba? May ganito ka? Yung Ano ba to? fire extinguisher. Fire extinguisher? Meron ako maliit. Pero dito sa gilid nila. Importante din kasi yan. Mahalaga yun. Lalo na pag magluluto. Hindi natin alam, butin yung gamit. Diba? So yan lang, ganyan lang siya ka-simple. Dati marami siyang abubot, lahat ng mga gamit ko nakakabit dyan. Ay kaso pag nalulubak, nagkakanalaglagan. Pinaglalagay ko na sila sa loob para wala ring diba? So ganyan lang ka-simple. So, thank you bro. Thank you bro. Magkikita tayo bro. Magkikita tayo malapit. Welcome ka lagi dun sa Mindanao. Oo. Pag sinabing Mindanao, hindi po pwedeng hindi ako pupunta kay Surface TV. Wala kung pumunta ako ng Mindanao, hindi ako pupunta sa'yo. Sa ganun lang bro, pag update mo ako pag may flight ka na. Oo. Magbubuk na agad ako. Ayan. Ang bahay ni Boy First Time. Suzuki Everyone. Mas nakalagay Surface TV. So yan mga kol, yan po yung mini camper van ni tiny camper van in the Philippines ni Boy First Time. Ayan, so
First time na rin to nakakita in personal. Ayan. Ang ganda. Inspire maging van lifers. Masarap talaga mag van life. Talagang nakaka-addict siya talaga. Kung hindi lang sana busy sa negosyo sa shop, lagi na akong gumagala. Kaso dami Oo, ko. dami. Ano kasi, ikaw kasi ang lahat ng mga gusto mag Suzuki, Sa akin everyone, sa'yo kasi nanggagaling. So malaki pa rin yung parte mo, bro. Oo. Na Kasi ibigay sa mga yung may mga ano na si Mrs. yung mag-reply pero tatawag, hahanapin naman ako. Eh, wala tayong magawa. ano paano ba lang? Once a week o once Oo. 2 weeks? Yan yung pinaka-target ko dati. Kaso may mga kailangan i-priority. Ano yan? Tawag dyan, good problem. Oo. Kailangan i-priority. Blessing pa rin. Talagang marami ka na talagang blessing. More to come. Oo. More blessing, more stress. Makab. Wala. Okay pa rin. Good problem.